Part 6 na tayo. Yun nga, yung sinabi ko kung tinatanggap na natin yung taguring ito, ay gusto ko ipahayag ito sa mas malalim na kaunawaan. Sa atin binika ito noong November 9, 1973. I had organized the Deo, a chosen group. I did this for a specific reason, namely for my great namesake. All of you who desire to reap its benefit must be in the new world. But how then? Just follow all what my mother tells you. All what to do, for she is what she is now. Ito yung mga parang qualification no? Ang ganda, no? Kaya alam mo kung ano yun. So my Deo, my spiritual son, receiving the spirit of adoption, can say that you are all my children. And time will come that from my lips, ayun nga, you will all hear ears of my God the Father, then you all hear these words, then I shall appoint your kingdom, as my Father had appointed me. Tapos sinabi niya, yun, inulit ko lang, yung, but how can all this become true? Only when all you can stand on your own feet, di ba? Tapos what my divine word missionary shall receive, my Deo shall share. Okay? Parang lumalabas kasi yung salitang Deo, yung taguring Deo. Ayun ay yung parang spirit of adoption, ayun yung tatak eh. Pag ikaw naging taguring Deo ka na, meaning, parang nakapasok ka na sa era ng ito. Hindi naman kaya nga sabi ko, hindi naman lahat ng Katoliko Deo eh. Diba? Kaya yung Deo talaga parang, hindi to basta-basta. Pag naging Deo ka, once a Deo, always a Deo. Tatak eh. Diba? Tinawag ka na eh. Kaya yung mga nagtatampo dyan, medyo, o kaya, umaalis dahil ayaw niya lang yung mga kapwa Deo. may ganon. Wag niyo pong, pilitin niyo pong yakapin ang isa't isa. Yakapin natin ang isa't isa. Kasi bakit? Deo tayo. Isa lang naman yung tumawag sa atin. Okay. Sa Latin, ang Deo ay hindi simpleng ibig sabihin ng Diyos. Ang kahulugan nito ay to God, for God, by God. O sa Tagalog, tungo sa Diyos, para sa Diyos, galing sa Diyos. Sa makatuwid ang pangalan Deo ay purong makalangit. At ang nagmamay-ari nito ay ang lumikha ng lahat ng bagay. Kaya sino mang gagamit nito ay may malaking pananagutan sa Diyos Ama. Kung magkagayon, ang taguring Deo ay hindi maaring ang kinininuman. Yan maliwanag yan. Hindi ito maaring ang kinininuman. Sapagkat ito ay pagmamay-ari ng Diyos. At magagawa niya ang anumang naisin niya. Subalit sa huling panahon ay siya ay tatawag, hihirang at pipili upang ipamana ang pangalang Deo at ang sino mang mapabilang at datna ng salitang ito ay ipagkakalob naman ang kaharian ng Diyos ayon sa kanyang pangako katulad kung papaano sa pangalang Jesus, di ba? Sa pangalang Jesus. Di ba? Ganito yung pagkakasabi. Yung pangalang, kung ano yung binigay niya sa pangalang Jesus, Filipos, chapter 2, verse 9 to 11. Sabi niya, therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ba't ko sinasabi ito? Kasi ang nagbigay sa atin ng Deo, si Ama. Di ba? At sinasabi naman ni Jesus na kapag kayo ay natuto o naging, di ba yung mensahe na sinasabi niya na sumunod sa Kanya,
ay sa labi ni Jesus, sasabihin niya na tagapagmana ka ng kaharian na ito tulad ng ibinigay sa akin ng Ama. Ibig sabihin, wag naman maging wag naman tayong maging komportable kasi dito kasi every knee should bow down. Siyempre si Jesus yun. Yung pagiging Deo natin ay ibinibigay niya yung kapangyarihan na pangasiwaan ang lahat ng bagay na nandito sa mundo. Ibig sabihin parang kay Adan. Parang nilikha ulit tayo Parang panibagong mukha nga, lumikha ulit siya. Pagkatapos, sige, ikaw na bahala. Kaya mauutusan talaga natin pati hangin, tubig, hayop, kulisap, halimaw, spirito. Diba? Kaya, lagi kong sinasabi sa parati tayong magdasal sa ating guardian angel kasi lagi siya nasa tabi natin, nasa kanan natin. Alam niyo, pag magdadasal kayo ng guardian, pray for the guardian angel, titingin kayo sa kanan kasi nasa kanan yan Yung angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Sa kanan siya Pero wala sa kaliwa. Baka akala nyo, yung iba nagsasabi, may devil naman daw. Walang ganon. Ang guardian angel lang talaga nagbabantay sa tao. Walang devil, Nag-aabang. Pero, baka akala nyo yung kaliwa. Hindi po totoo yun. Angel of God, yung guardian angel lang talaga ang ating laging kaagapay sa lahat ng oras. Hindi tayo iiwan yan hanggang sa ating kamatayan, hanggang walang destination. Kahit na nasa purgatorio ka, nandoon yan at inaalalayan ka. Hanggang, pag nasa impyerno, aalis na siya. Kasi dapat, yung guardian angel na yan, kasabay mong umakyat sa langit. Diba? Malamang nandoon lang yung sa pintuan ng purgatorio na pag nakatapos na yung yung sistensya mo, tuntua yun, nakakasalubong mo, tapos sila maghahatid. Siya kasi magsusulit Galing Ayan, ito. Subalit sa pagmamana ay may kaakibat na sakripisyo tungkulin. Sa atin ay ganito ang minika niya. Tingnan mo. Mga anak, pakaintindihin sana ang bawat mga mensahe sa inyo, pagkat ang ibig sabihin ay makahulugan. Yung Diyos na walang kapara, Emmanuel na nagbuhat sa kalangitan, tapos mga anak, ako nga ang umaalalay sa inyo. Yun yung pagiging Deo natin Yung alam mo lang doon yung tatlong persona di ba? Yung Diyos Ama, yung Anak, at yung umaalala, yung Espiritu Santo, di ba? Nasa yung kabuuan yung tatak ng ating ng pagiging makalangit, yung presensya, yung parang yung ibinigay niya sa atin, yung buong pangalan niya. Imagine, for my great namesake. Pangalan niya ng buo, yan yung Deo. Hindi to pwedeng baguhin Hindi, D stand for, ano yung sinasabi niya? D stand for, ano nga ba yung E, emptiness, yung O, openness. Ano ba yung D? Na sinasabi na, hindi po yan ang meaning ng Deo Ako kasi pa nagpapaliwanag, pag sinabi mong Deo, D stand for Diyos na walang kapara, E, Emmanuel na nagbuhat sa kalangitan, saka O, mga anak. Hindi ko pinapalitan yan kasi maselan yan, kasi Deo yan. Pangalan niya, siya ang may-ari niyan. Hindi mo pwedeng bigyan ng ibang acronym, kaya yung Divine Endeavors Organization, acronym ng tao yan. Kaya tingnan mo, pumapalpak. Di ba? Kaya ako hindi ko bibigyan talaga ng ibang acronym ang meaning ng Deo. Ito talaga ang Deo. Sa mensaheng nabanggit ay maliwanag na ang Deo ay sa Diyos, galing sa Diyos, tungo sa Diyos, natugma naman sa kahulugan ng Latin. Kapag sinabi natin, ako ay isang Deo, ay itanong natin sa sarili natin, ako ba ay Deo dahil sa samahan o dahil sa diwa
ng pangalan na ito, sapagkat minika ni Ama. Kaya mga deyo ay makahulugan sa bawat nilalang na mapalapit at makarinig ng mga aral ng bawat deyo. Sa pilitan itong mananabik at maghahanap sa inyo, sa paano may mga aral na magandang kapupulutan ng pagiging tunay na Kristiyano. May nalaman na ba kayong kapag nakarinig na ng inyong mga aral ay hindi na sumunod? Kaya nasa mga nangangaral ang ikapaglilinaw ng mga isipan ng mga naghahanap ng kaliwanagan. Kung ano ang ingangaral ay ang mapagbabatayan ay una muna ay sino ang nangangaral. Ikaw ba'y umaayon sa mga pangaral mo? Ikaw ba ay nakakatupad sa inaaral mo sa mga kapwa mo Kristiyano? Sapagkat sa kanilang mga sarili, ang aral mo ang kanilang susundin, ang kabanalan ng iyong ikalat at hindi ang kasamaang asal. Una mo munang ituwid ang iyong sarili at kung ikaw ay nasa pangangaral na, tingalain ka't huwag mapulaanan, di ba? Kayo ng mga nangangaral, ang dapat ay maging huwaran upang tularan sa kabutihan at sa kabanalang asal. Ikaw ang salamin ng iyong mga salita tulad ko na iyong Panginoon. Dapat tayo yung salamin eh. Diba? Yun ang deyo talaga. No? Hirap na yan. Baka hirap talaga deyo, di ba? Pero masarap maging deyo. Maliwanag ang ibig ni Ama. Una mo munang ituwid ang sarili upang maging salamin ang ating mga aral o pananalita katulad ni Jesus. Maaari bang tawagin mo ang sarili mo na isang deyong gayong may ginagawa kang labag sa mabuting asal at kaugalian? Hindi magiging akma ang taguring deyo. At hindi magiging makatarungan kung taliwas nga ang mga gawain. Ang gawain deyo ay patungo sa pagpapakabanan. Kapag ang isang tao ay binyagang Katoliko, ay nagiging mga anak ng Diyos. Ang tawag dyan, mga anak, yung mga binyagang Katoliko, ang tawag dyan, mga anak ng Diyos. Filii Dei o Filius Dei. Pati sa Latin, magkaiba. Tama po. Tayo ay magiging mga Filii Dei sa pamagitan ng binyag. Subalit sa atin ay masigit ang ipinamana at ito nga ang taguring Deo. Diba? Tayo, pag bininyagan, Filii ng tawag sa atin, pero sa kanya talagang Deo. At sinabi niya, ang Deo, yung for my great namesake, pangalan talaga niya, ang binigay na ko. Diba? At kailan ba natin marinig sa labi ng ating Panginoon, and time will come that from my lips you all will hear, ears of my Father. Kailangan marinig. At kang marinig mo na nga yan, ay may pagkakalilan tayo. Nasa atin yung kaharian yan. Naunawa na ba natin nang sabihin sa atin, I shall appoint you unto you a Deo kingdom? Unto you, Deo kingdom? Ang kaharian na ipinangako niya sa kanyang muling pagbabalik ay sumasa ating mga tagurindeyo. Papaano? Only when all you can use your own feet to stand. Kaya mo bang tumayo bilang isang deyo? Yun ang ibig sabihin, hindi yung maninindigan ako dito ko sa Deo Dab kasi hindi. Ang sinasabi dito yung tatayo ka at haharap ka sa Ama, sasabihin mo, Deo ako Ama. Only when you can use your own feet to stand. Malapit. Ano na tayo? 15 minutes na. Puputulin ko ulit para masundan natin. Ito yung, ilan na ba ito? Pang ilan na ba ito? Pang ilan na ba ito? Anong 5, 6 na ba ito? Sige. Putulin ko muna. 15 minutes na eh.